Purihin ng Diyos, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome to Acts Online Church Experience. Noong nakaraang linggo, ako po ay nangusap sa paksang The Great Tribulation o ang matinding kapigatian. Hindi po natin nanaisin na manatili sa mundong ito sa panahon ng matinding kapigatian. Bakit po? Sapagkat ang Great Tribulation o yung matinding kapigatian, ito po yung kaganapan ng judgment ng Diyos sa mga huling panahon. At ang mga judgment na ito ng Panginoon ay nakasulat sa aklat ng Revelation. Una po, the opening of the seven seals. In Revelation 6, yan po yung pinag-usapan natin noong nakaraang linggo. This opening of the seven seals in Revelation chapter 6 will kill 1/4 of the world's population. This will be the beginning of the Great Tribulation. 1/4 of the world's population will die in the Great Tribulation na mangyayari sa huling panahon. At ito po ang pasimula ng matinding kapigatian. Pangalawa po, in Revelation chapter 8 and 9, the sounding of the seven trumpets. And that will destroy 1/3 of the earth's trees, seas, waters, the heavens, and again, another 1/3 of the world's population will die. And this will happen in the middle of the Great Tribulation. Magaganap po itong pagtunog ng 7 trumpeta sa kalagitnaan ng matinding kapigatian. At ulitin ko po, 1/3 of the world's population will die. Kaya hindi po natin naisin na maiwan sa mundong ito sa panahon ng matinding kapigatian. Kaya nga po ako'y nagtuturo at nagpapaalala sa bawat isa. At ang ikatlong judgment ay sa Revelation 16. The seven bowls, which will be the pouring out of the seven plagues or the pouring out of the wrath of God on earth. And this judgment will take place during the final years of the Great Tribulation. Ito po yung pinakamatindi. Yung pagbuhos na ng matinding galit ng Diyos kay Antikristo at sa mga tauhan niya. Ngunit makinig po kayo mabuti. Bawat judgment sa panahon na ito ng matinding kapigatian ay meron pong magaganap na interruption or intervention because of the mercy of God. Kumbaga, ang Diyos, magbibigay po siya ng pagkakataon sa mga tao upang sila po ay magbalik loob sa Diyos at sila po ay magsisi. Ibinibigay po yan ng Panginoon kahit na po sa matinding kapigatian. At makikita po natin dito yung habag ng Diyos, yung katangian ng Diyos. Bagamat siya ay righteous judge, of course, He is a merciful God. So, in Revelation chapter 7, meron pong tinatawag na intervention or interruption ng habag ng Diyos. It is the sealing of the 144,000 Jewish evangelists and the salvation of the multitude of people. Pag-usapan po natin yan mamaya. Ito pong matinding habag ng Diyos sa gitna ng matinding kapigatian. Makikita ito. At ang Diyos ay magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na sila po ay magbalik loob sa Kanya at magsisi. Pangalawa po, in Revelation chapter 11, the appearance of the two witnesses. Si Moses at si Elijah, sila'y bababa upang sila'y magpatotoo na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan laban kay Antikristo. And in Revelation chapter 14, verse 6 to 11, yung proclamation of the three angels, yung pagpapahayag o pangangaral ng 3 mga anghel na dadalhin nila o ipangangaral nila ang walang hanggang ebanghelyo ng Diyos. They will preach the everlasting gospel of God to those who dwell on earth. Dito po, pinapakita ng Diyos ang kanyang habag, ang pagbibigay niya ng pagkakataon. Gaya po nito na naririnig niyo ako at ipinapahayag ko sa inyo ang mga salita ng Diyos. Ito po ay pagbibigay ng Diyos ng pagkakataon sa bawat isa.
upang tayo po ay lumapit sa Diyos, maglingkod sa Diyos at mamuhay na nakalulugod po sa Panginoon upang tayo po ay Kanya pong makasama sa Kanyang banal na presensya at hindi po tayo mapunta sa napakatinding kapigatian na ito na magaganap sa huling panahon. Kaya po ngayong sandali, ako po ay mangungusap sa paksang ang habag sa gitna ng poot. Mercy in the midst of wrath. Sinabi po ni Propeta Habakkuk in Habakkuk chapter 3 verse 2. He said this word, O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your work in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. And he said this word, in wrath, remember mercy. Sa kapuotan, alalahanin mo ang kaawaan. Yan po ang Diyos na akin po ipinapahayag at ipinapakilala. Na ang Diyos ay mahabagin at ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa po sa atin. Lalong-lalo na po sa mga hindi pa naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. Patuloy siya nagbibigay sa inyo ng pagkakataon upang kayo po ay maglingkod sa Kanya. At maranasan niyo po ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang kahabagan, ang Kanyang kagalingan sa inyo pong buhay. Ngunit, paano po ipapakita ng Diyos ang Kanyang habag sa gitna ng poot sa panahon ng matinding kapigatian? How will God show His mercy in the midst of wrath? First, God will put His seal on the foreheads of His servants for their protection. Ilalagay ng Diyos ang Kanyang tatak o ang selyo ng Diyos sa noo ng Kanyang mga lingkod upang sila'y maingatan niya. Sinabi po sa Apokalipsis, Kabanatang 7, talatang 1 hanggang 3, ang ganito. Pagkatapos ito, nakakita ko ng 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Pinipigil ng 4 na anghel ang hangin na iihip ng napakalakas sa 4 na sulok ng lupa. Sa north, sa east, sa west, sa south. At sinabi po ito sa talatang 2, at nakita ko ang isa pang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa 4 na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihang pinsalain ang lupa at dagat. So ito po sinasabi po nating intervention sa panahon ng matinding kapigatian. Dahil po sa Revelation 6, nakita po natin, narinig po natin, napag-aralan po natin yung kaganapan ng pagbubukas ng selyo at kung paano po ang matinding paghihirap na naranasan ng napakaraming tao sa panahong yun. Kaya po ang Revelation 7 ay interruption or intervention ng mercy ng Diyos. At dito po yung 4 na anghel. Sinabihan sila ng isang anghel na pigilan muna ang pag-ihip ng malakas na hangin sa 4 na sulok ng mundo. At sinasabi niya sa talatang 3, huwag niyong pinsalain ng lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Sabi niya, huwag niyong pinsalain ng lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang alipin ng ating Diyos. So, sa pagkakataon ito, bago magkaroon ng matinding pagbuhos ng galit ng Diyos o yung sounding ng 7 trumpets, Revelation 8 and Revelation 9, magkakaroon muna ng pagtatatak sa mga lingkod ng Diyos. Tingnan po natin yon. Revelation chapter 7, verse 2. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. Merong isang anghel na paakyat siya mula sa silangan. Meron po siyang tatak o selyo
ng buhay na Diyos. Tandaan po natin, siya po ay anghel, hindi po siya tao. And he cried with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth and the sea or the trees till we have sealed the servants of our God on their foreheads. Huwag niyo munang pinsalain, sabi niya, ng anghel na ito, ang lupa at ang karagatan, hanggang sa matatakan natin ang mga lingkod ng Panginoon sa kanilang mga noo. Ano po ang layunin nito pong tatak o selyo ng Diyos? What is the purpose of the seal of God? First, identification. Ito'y pagkakakilanlan sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Pangalawa, ownership, that they belong to God. And third, protection of the servants of God. Ang selyo po o tatak ng Diyos sa noo ng kanyang mga lingkod na itatatak ng mga anghel sa panahon ng matinding kapigatian ay katiyakan ng pagkakakilanlan sa kanila na sila'y pag-aari ng Diyos at upang yung pag-iingat ng Panginoon ay mangyari sa kanila. Kaya po, bago po yung 7 trumpets, tatatakan muna ang mga taong tinawag ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa panahong yon. At sila po ay iingatan sa panahon ng matinding kapigatian. Makikita po natin yon. Apokalipsis o pahayag, kabanatang 9, talatang 1 hanggang 4. At inipan ay kalimang anghel ang kanyang trompeta, at nakita ko ang isang bituin na nahulog sa lupa mula sa langit, at sa kanya ibinigay ang susi ng hukay na di matarok na kalaliman. Binuksan niya ang hukay ng di matarok na kalaliman at umakyat ang usok mula sa hukay. Nagaya ng usok ng isang malaking hurno at nagdilim ang araw at ang impapawid dahil sa usok ng hukay. Makinig po kayo mabuti. Sa talatang 3, at naglabasan mula sa usok ang mga balang sa lupa. At binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng kapangyarihan ng mga alakdan sa lupa. Naglabasan po yung mga balang. At ang mga balang na ito ay binigyan ng authority o ng kapangyarihan na maging katulad ng mga alakdan na mananakit ng mga tao. At talatang 4, sinabi sa kanila na huwag pinsalain ang damo ni ang lupa, ni ang anumang luntian, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Ang masasaktan at daranas sa matinding paghihirap sa panahon ito ay ang mga tao na walang tatak ng Diyos. Meron pong isang tatak po o counterfeit mark na gagawin po ni Antikristo. Ito po yung 666 sa panahong ito. Kaya po kapag ang tao po nanatakan ng 666, hindi na po siya maliligtas. Kaya ang Panginoon sa panahong ito, ipinakita niya yung kanyang habag. Na ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Na kahit na sa gitna ng matinding kagipitan, matinding paghihirap, matinding pagdadalamhati, siya po ay tatawag at magliligtas ng mga taong sasampalataya sa Kanya at tatatakan niya na simbolo na ang mga taong ito ay pag-aari ng Diyos at ang pag-iingat ng Diyos ay nasa kanila. Ngayon po, tingnan po natin, sino po yung mga tinatakan? Let us look at the identity of those people who received the mark of God. Revelation chapter 7, verse 4 to 8. And I heard the number of those who were sealed. Narinig ko ang bilang ng mga taong natatakan. 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. 144,000 mula po sa mga anak ni Israel. Verse 5, of the tribe of Judah, 12,000. Mula sa tribo ni Judah, 12,000. Of the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. Of the tribe of Gad, 12,000 were sealed. Verse 6, of the tribe of Asher, 12,000 were sealed. Of the tribe of Naphtali, 12,000 were sealed. Of the tribe of Manasseh, 12,000 were sealed. Verse 7, of the tribe of Simeon,
12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. And of the tribe of Issachar, 12,000 were sealed. Of the tribe of Zebulun, 12,000 were sealed. And of the tribe of Joseph, 12,000 were sealed. And of the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. A total of 144,000 na mga lahi, lipi ng bayang Israel. Ngayon po, kung titingnan natin mabuti, ito pong bilang, mapapansin natin na ang tribe of Ephraim ay napalitan ng tribe of Joseph. At maging ang tribe ni Dan ay hindi nakasama sa 144,000. Bakit hindi siya nabigyan ng pagkakataon na makasama sa 144,000 na tinubos ng Diyos, niligtas ng Diyos? Ang dahilan ay dahil sa ang tribe ni Ephraim at ang tribe ni Dan, sila ang mga unang tribo na tumalikod sa Diyos at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya po hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mapabilang sa 144,000. Bakit po napabilang ang tribe of Levi? Sapagkat sa panahong ito ay nagtapos na po yung priesthood at si Levi ay napasama na po sa 144,000. Makinig po kayo mabuti. Maraming tao nagsasabi na ito pong 144,000 ay mga Jehovah's Witnesses. Hindi po. Ang iba sinasabi nila na ito pong 144,000 ay mga Mormon elders. Hindi rin po. Ang iba sinasabi nila na ito pong 144,000 ay symbolical for the church. Hindi po. Sila po ay galing sa bansang Israel. The 144,000 were sealed by God and they are pure Jewish evangelists. And they will preach the gospel, the everlasting gospel, to all the nations, saying, Jesus Christ alone saves. Ito po yung dadali nilang mensahe. Sa panahon ng matinding kapigatian, ang 144,000 Jewish evangelists na ito, pure Jewish evangelists, ay mangangaral sa buong mundo. At ito po ay pagpapakita ng kahabagan ng Diyos sa napakaraming tao. Mangangaral sila at kanilang ipapahayag at sasabihin na walang ibang kaligtasan kundi si Jesucristo lamang. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ako nagtuturo. Ito ang dahilan kung bakit ako nangangaral. Sapagkat walang ibang kaligtasan. Hindi reliyon, hindi tradisyon, hindi mabuting gawa ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay si Jesucristo lamang. Siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Diyos Ama sa langit, kundi sa pamamagitan niya lamang. Si Jesucristo lamang ang kaligtasan natin. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Wala po. Si Jesucristo lamang po. Si Jesucristo ang tumubos sa iyo. Si Jesucristo ang nagbayad sa iyo at sa akin, sa Diyos, mula sa ating mga kasalanan. Tumagas ang kanyang banal na dugo para sa ating pong mga kasalanan. Upang ang nais lamang po ng Diyos, upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan. Ang isang pinagpalang buhay, mapabuti ang buhay natin. Kilalanin natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Wala na pong iba. Walang ibang santo. Si Jesucristo lamang. At ang mga taong sumasampalataya kay Jesucristo, nagiging santo at nagiging mga santa. Dahil binabago ng Panginoon ang kanilang buhay. Tingnan po natin. Sa Apokalipsis, Kabanatang 14, talatang 1 hanggang 5 mula sa ang Biblia, ang buhay o yung ginagawa nitong 144,000. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Zion. Ang korderong tinutukoy po dito ay ang Panginoong Jesucristo. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya. Identified with Him
owned by Him, protected by Him. May pangalan ng Panginoon at pangalan ng kanyang Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Kaya po yung itatatak sa kanilang mga noo, ito po yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Na sila'y pag-aari ng Panginoong Jesucristo, pangalan ng Diyos Ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng malakas na kulog. At ang tinig na aking narinig, wika ni Apostol Juan, ay gaya ng sa mga manunugtog na tumutugtog ng kanilang mga alpa. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit sa harapan ng trono at sa harapan ng apat na nilalang at ng matatanda. At walang sino mang natuto ng awit na iyon, kundi ang 144,000 lamang na tinubos mula sa lupa. Umaawit sila ng mga bagong awit ng pagsamba at pagkilala sa Diyos. Itong 144,000 na tinubos, niligtas ng Panginoon sa gitna ng matinding kapigatian. Hindi dinungisan ng mga ito kanilang sarili sa mga babae sapagkat sila'y malilinis. Ang mga ito'y ang mga sumusunod sa kordero o sa ating Panginoong Jesucristo saan man siya magtungo. Ang mga ito'y ang tinubos mula sa mga tao bilang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Purihin ang Panginoon. Sila po ay malilinis ang puso, malilinis ang buhay, hindi sila namuhay sa kasalanan, at sila po ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. At sa talatang 5, at sa kanilang bibig ay walang natagpo ang kasinungalingan, sila'y mga walang dungis. Purihin ang Panginoon. Ito pong 144,000 na pinili ng Panginoon mula sa bansang Israel, mula sa lipi ni Israel, ay kanyang tinubos, nilinis, at sila po ay kumalat sa buong mundo upang ipahayag ang mabuting balita. Purihin ang Panginoon. So dito po ipinakita ng Diyos ang kanyang habag sa gitna ng puot sa panahon ng matinding kapigatian. Ano po yung unang ginawa ng Panginoon? Inilagay ng Diyos ang kanyang tatak, ang pangalan ng Diyos Ama at ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa noon ng kanyang mga lingkod upang sila'y maingatan sa panahon ng matinding kapigatian. At ito'y gagawin ng Diyos na kanyang tatatakan at ililigtas ang 144,000 na mga Jewish evangelists upang sila'y mangaral ng kaligtasan sa mga taong nasa gitna ng matinding kapigatian. Yun po ang dahilan kung bakit po sila tinubos, kung bakit po sila iniligtas ng Panginoon, upang sila po ay maghayag ng pagliligtas ng Panginoon. So, ganun po ipinakita ng Diyos ang kanyang matinding habag sa gitna ng puot. The mercy of God in the midst of wrath. Ang pagtatatak o paglalagay ng kanyang tatak o ng kanyang selyo sa noo ng kanyang mga lingkod na katunayan na sila po ay pag-aari ng Panginoon. Ganon din po sa atin sa panahong ito. Alam po ba ninyo na ang mga naglilingkod sa Diyos, ang mga taong tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay may tatak ng Diyos sa kanilang noo? At maging sa panahon ng pagliligtas ng Diyos, tatatakan ng Diyos ang kanyang mga pag-aari. Kaya po, nakaselyo at may tatak ng Diyos ang mga taong naglilingkod sa Kanya. Sila yung mga iniingatan ng Panginoon, sinasamahan ng Diyos, at inilalayo sa kapahamakan. So, ganun po ipinakita ng Diyos ang Kanya pong habag. Una po, God will put His seal on the foreheads of His servants for their protection. And second, God will provide His salvation to the multitude of people. Ipagkakaloob ng Diyos o ibibigay ng Diyos ang kaligtasan sa napakaraming bilang ng tao. Sa makatuwid, sa panahon ng matinding kapigatian, sa panahon ng matinding paghihirap, sa panahon ng pagdadalamhati, ang Diyos ay magliligtas. Kaya po yung mga taong naiwanan sa panahong ito ng Great Tribulation, bibigyan sila ng Panginoon ng pagkakataon. Pero ako po, kung tatanungin ninyo,
Ayoko na pong mapunta sa ganitong lugar, sa ganitong panahon. Bakit po? Sapagkat ang pagkakataon ay binibigay sa atin ngayon bago pa man maganap ang matinding kapigatian. Tayo po ay sumampalataya at kumilala sa ating Panginoong Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang Diyos. So tingnan po natin ang magaganap o ang mangyayari sa Revelation chapter 7, verse 9 to 14. Pagkatapos ito ay tumingin ako at naroon ang napakaraming bilang ng taong hindi kayang bilangin ng sino man. Ito po yung dahilan kung bakit po tinatakan ng Diyos ang kanyang mga lingkod na pinili niya, 144,000, upang sila'y mangaral ng mabuting balita. At ito yung resulta ng kanila pong paglilingkod sa Diyos. Magkakaroon ng matinding revival sa huling panahon na ito, na ang Diyos ay mahabag sa napakaraming bilang ng tao. Yung mga tao hindi nagpatatak ng 666, sila po ay ililigtas ng Panginoon. At sila po ay tutubusin ng Panginoon. Tingnan po natin. Ulitin ko po yung talatang siyam. Pagkatapos nito, ay tumingin ako at naroon ang napakaraming bilang ng tao hindi kayang bilangin. Napakaraming tao na hindi kayang bilangin ng sino man mula sa bawat bansa. Mula sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika. Sa bawat bansa, sa bawat lipi, sa bawat bayan, sa bawat wika, ang Panginoon ay magliligtas. Ang Panginoon ay magpapatawad. Bakit po? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Bagamat siya po ay righteous judge. Bagamat sa panahong ito yung panahon ng paghahayag o ng kaganapan ng paghuhukom ng Diyos. Ngunit ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ipinakita niya o ipapakita niya ang kanyang matinding habag at awa sa tao. Napakaraming bilang ng taong hindi kayang bilangin ng sino man mula sa bawat bansa, mula sa lahat ng lipi, mga bayan at mga wika, nakatayo sila sa harap ng trono at sa harap ng kordero, nakasuot ng puting damit at may hawak-hawak na mga sanga ng palma. Kaya sinabi po sa Revelation, yung chapter 6, yung huling talata, sino makakatayo? O sino makakatagal sa harapan ng Panginoon? Sila pong mga tao nagtiwala at sumampalataya sa Panginoon. Sila po yung nakatayo sa harap ng kordero o sa harap ng Panginoong Jesucristo, nakasuot ng puting damit at may hawak-hawak na mga sanga ng palma. Sumisigaw sila na nagsasabi, talatang 10, ang kaligtasan ay buhat sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. Sabi po nila, ang kaligtasan, ang pagliligtas ay galing sa Diyos at galing sa kordero o sa Panginoong Jesucristo. Kaya po walang ibang kaligtasan. Hindi simbahan, hindi reliyon, hindi tao, hindi mabuting gawa. Ang mabuting gawa po, mga kaibigan, ay resulta ng mabuting pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngunit ang mabuting gawa ay hindi makapagliligtas sa atin. Kasi po ang mabuting gawa natin ay hindi na ipako sa krus. Ang naipako sa krus ay ang Panginoong Jesucristo. Siya ang naghirap, nagsakripisyo para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Kaya po ako, ang aking pong ipinapahayag, ang laging sinasambit ng aking bibig, walang ibang kaligtasan, walang ibang tagapagligtas. Si Jesucristo lamang. Wala nang iba. Purihin ang Panginoon. Kaya ang sinisigaw nila, ang sinasabi nila, ang kaligtasan ay buhat sa ating Diyos na nakaupo sa trono at sa kordero. At lahat ng anghel ay tumayo sa paligid ng trono, sa paligid ng matatanda at ng 4 na buhay na nilalang, at nagpatira pa sila sa harap ng trono at sinamba nila ang Diyos. Kaya po ang pagsamba ay sa Diyos lamang. Sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos, sa Diyos na may likha ng langit at lupa, sa Diyos na lumikha sa atin. Siya lamang po ang dapat sambahin. Kaya po kahit na ang mga nilalang na nasa langit, ang sinasamba nila ay ang Diyos. Kaya kahit na po tayo mga nilalang na nasa lupa, ang dapat nating sambahin ay ang lumikha
hindi ang mga nilikha lamang. Ang lumikha ang dapat nating sambahin at pasalamatan. Siya po ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kanyang ipinadala ang kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo, upang ang sino man na sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito pong mga taong ito na sumasamba sa Diyos ay nagsasabi, sabi sa talatang 12, Amen! Sa aming Diyos, ang kapurihan, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Sa Diyos lamang, ang kapurihan, ang kaluwalhatian, ang karunungan, sa Kanya galing yun. Siya ang dapat pasalamatan at bigyan ng karangalan sa Kanyang kapangyarihan at kalakasan. At sinabi po sa talatang 13, isa sa matatanda ang nagtanong sa akin. Sinabi po ni Apostol Juan. Sabi niya, isa sa matatanda ang nagtanong sa akin. Sino ang mga ito na nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling? At sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw po ang nakakalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa matinding kabigatian. Ito mga taong sumisigaw na ang kaligtasan ay buhat sa Diyos. Sila po ay nanggaling sa matinding kabigatian. Sila po ay resulta ng pangangaral ng 144,000. Sila po yung niligtas, pinatawad ng Diyos mula sa iba't ibang bansa. Purihin ng Diyos, marami niyan sa Pilipinas. At yun ang aking dalangin, na marami mga Pilipino ang maligtas. Makakilala sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Mula sa bawat lahi, sa bawat wika, sa bawat bayan. Purihin ang Panginoon. Nanggaling sila sa matinding kabigatian. Yun ang sinabi niya sa talatang 14. Ang mga ito ang nanggaling sa matinding kabigatian. Hinugasan nila at pinaputi ang kanilang mga damit sa pamagitan ng dugo ng kordero. Ano po ibig sabihin ng pinaputi ang kanilang mga damit? Ang ibig pong sabihin, pinanatili nila ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sa kabila ng gutom, sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakripisyo at pagpapakasakit, sa kabila ng karamdaman, sa kabila ng mga kaguluhan, pagkabagabag, kalituhan na nangyari sa kanila, pinanatili nila ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nanatili silang sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya pinaputi sila sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Purihin ang Diyos. Dito po ay makikita natin ang matinding habag ng Diyos sa gitna ng puot sa panahon ng matinding kabigatian. Ang Diyos nagligtas. Ang Diyos nagpatawad. At patuloy po siyang ginagawa ito. Maging sa huling bahagi po ng Revelation. Sa series po na ating ginagawang ito, hindi po ako tutuon masyado doon po sa mga hatol. Tutuon po tayo doon sa halikasang katangian ng Diyos. Kaya po pinakita niya rito yung kanyang habag. Bagamat merong judgment, merong habag ang Diyos. Sinabi po sa talatang 15, dahil dito, sila'y nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa Kanyang templo. At sila'y kukup-kupin na nakaupo sa trono. Purihin ang Panginoon. Talatang 16, hindi na sila magugutom ni mauuhaw man. Dahil po sa panahon ng matinding kabigatian, tiniis sila yung gutom, tiniis sila yung uhaw. Di bali nang mamatay sila sa gutom at uhaw, wag lang matatakan ng 666. Sapagkat kapag natatakan po ng 666, hindi na po maliligtas. Tiniis nila ang magutom at mauhaw. Kaya sa panahong ito, hindi na sila magugutom ni mauuhaw, hindi na sila sasaktan ng sikat ng araw. Kasi po sa panahon ng matinding kabigatian, talagang
nakakapaso ang tindi ng sikat ng araw. Nakakapasong init. At talatang 17, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang kanilang magiging pastol. Purihin ang Panginoon. Ang kordero, ang ating Panginoong Jesucristo na nasa gitna ng trono, ang kanilang magiging pastol. Siya na yung magiging shepherd nila at ng mga taong niligtas ng Panginoon sa gitna ng kapigatian. At kanyang aakayin sila tungo sa mga bukal ng tubig ng buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Mga kaibigan, mga kapatid, sa piling ng Panginoon, wala ng kagutuman, wala ng pag-iyak, wala ng paghihirap. At sila po ay naparoon sa presensya ng Panginoon. Dahil sila po ay nanatili sa kanilang pagsampalataya sa Panginoon. Naintindihan na nila ang kahalagahan ng pananampalataya sa Panginoon Jesus. Napagpahalagahan na po nila ang totoong pananampalataya nung naroroon na sila sa matinding kapigatian. Kaibigan, ito ang dahilan kung bakit po ako ay nagtuturo upang magbigay ng paalala at ng babala. Ako po ay hindi nangangaral ng paghatol sa tao. Hindi po ako nagtuturo na hatulan ng tao sapagkat may paghatol talagang darating. Ang itinuturo ko po at ipinapahayag ay ang pagpapatawad ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon, ang habag ng Diyos. Makinig po kayo sa akin sa sinasabi sa mga Kawikaan, Kabanatang 28, talatang 13 hanggang 14, mula sa Magandang Balita, Biblia. Binanggit po rito, talatang 13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti. Ulitin ko po. Ang nagkukubli o nagtatago ng kanyang kasalanan o ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Ang sinumang taong nagtatago ng kasalanan o ng kasamaan sa kanyang buhay, hindi giginhawa ang kanyang buhay, hindi mapapabuti ang kanyang buhay. Kaya maraming tao ngayon, sa panahon natin, maraming broken families, broken relationships, maraming mga tao broken-hearted. Bakit po? Kasi may mga taong nagtatago ng kasalanan, ng kasamaan sa kanilang puso, sa kanilang buhay. At ang sino mang nagtatago ng kasalanan sa kanilang buhay, hindi mapapabuti ang buhay. Hindi giginhawa. Ngunit, kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Kaya po, ibinibigay po sa atin ang pagkakataon nito. Lalong-lalo na po sa mga nanonood sa akin o nakikinig sa akin ng mga kaibigan, kakilala, kababata, kaklase, kamag-anakan, kapitbahay. Ibinibigay po sa bawat isa ang pagkakataon nito. Na tayo po ay magbalik loob sa Diyos at magsisi, talikuran natin ang ating mga kasalanan. Sabi po sa talatang 14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Mapalad ang mga taong sumusunod sa Diyos. Mapalad ang mga taong nagbalik loob sa Diyos, nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ang mga taong matigas ang ulo, matigas ang kalooban, mapapahamak sila. Maaring maiwan sila sa panahon ng matinding kapigatian. Kaya po ako nagtuturo ngayon para magbigay sa iyo, kaibigan, kapatid, ng paalala. At kung nais mong mapabuti ang iyong buhay, nais mong guminhawa ang iyong buhay, nais mong abutin ka ng Diyos at iligtas ka at patawarin ka sa iyong mga kasalanan, nais mong magbalik loob sa Kanya, nais mong magsisi at tumalikod sa iyong mga kasalanan, ibinibigay ko sa iyong pagkakataon ito. Sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Hesukristo, sumasampalataya ako sa iyo. Binubuksan ko ang aking puso sa iyo. Tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay.
Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Baguhin mo po ako. Tinatanggap ko ang iyong pagpapatawad at ang buhay na walang hanggan. Tulungan mo ako sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ang banal na kasulatan ng Biblia ay akin pong mabasa at maunawaan. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, sa pangalan mo. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Kaibigan, kung sumunod ka sa panalangin na yan, ipaalam mo sa amin, ipaalam mo sa akin. At upang ikaw ay matulungan, mabigyan ng gabay. At ang banal na kasulatan ay magtuturo sa atin ng tamang gabay at tamang patnubay sa pamumuhay. Purihin ang Panginoon. Ngayong sandali ako po ay mag-uusap sa mga Kristiyano. Sinabi sa Jude chapter 1 verse 20 to 22 ang itong mga salita mula sa salita ng Diyos. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Habang naghihintay kayo, panatilihin niyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. Hintayin ninyo ang habag ng ating Panginoong Jesucristo na patungo sa walang hanggang buhay. Kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa bawat isa. Habang naghihintay tayo sa matinding habag ng Panginoong Jesucristo, yung habag ng Panginoong Jesucristo, matinding habag, ito po yung bago dumating, ang matinding kabigatian, yung rapture, yung pagkuha po sa lahat ng mananampalataya. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo sa habag ng Diyos. Kapatid, huwag na tayo maglaro. Huwag nating laruin ang ating paglilingkod sa Diyos. Maging totoo tayo. Sa isip, sa puso, at sa ating pamumuhay. Sapagkat tayo po ay nakikita ng Diyos. Wala tayong may tatago. At ang hangad lamang ng Panginoon sa atin ay manatili tayo sa Kanya. Manatili tayo sa banal na pananampalataya. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo sa pakikisama ng banal na Espiritu. Ano mang mga bagay na hindi matuwid sa ating buhay, talikuran natin. At mamuhay tayo ng totoo at tapat sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sumunod po kayo sa akin sa madaling panalangin na ito. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong mensahe sa akin, sa aming lahat. Na ang Diyos ay Diyos ng kaabagan. Na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa amin ng pagkakataon. Na ang habag ng Diyos ay nasa amin. At patuloy na ang Diyos ay nahabag sa amin. Kaya po, Panginoong Yesus, tulungan mo akong mamuhay na matuwid at tapat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Marami pong salamat. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Marami pong salamat. At ngayong sandali, tayo po ay mananalangin sa mga may sakit, sa mga may karamdaman. At ako rin po ay nagpapasalamat sa bawat kapatid na nananalangin po sa akin. Sapagkat alam niyo po, ang mensahe na dinadala ko ay hindi po basta-bastang mensahe. Ayaw po ng dyablo, ayaw po ng kaaway na ako po'y mangaral ng katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya marami po mga atake ng kaaway sa aking buhay. Kamakailan lamang ako po ay nagkaroon ng karamdaman, ngunit purihin ng Panginoon, ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Pakisabi sa katabi mo, ang Diyos nagpapagaling. Purihin ng Panginoon. Ngayon pong sandali, nais kong manalangin sa bawat may sakit. Ama naming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, abutin mo po ang iyong mga anak na nakakaramdam ng sakit sa kanyang katawan, sa iba't ibang panig ng kanyang katawan, Panginoon, pagalingin mo po siya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sila pong infected ng virus, Panginoon, pagalingin mo po. Sila pong may sakit sa ulo o merong pananakit
sa iba't ibang bahagi ng kanyang dibdib, ang kanyang katawan, Panginoon, abutin mo po, ipagkaloob mo po ang kagalingan. Matanggal ang cancer, matanggal ang mga bukol, matanggal ang leukemia, matanggal ang sakit sa bato sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Matanggal ang diabetes sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. O Diyos, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ipagkaloob mo po ang kagalingan sa iyong mga anak at sa bawat isa. At ang kaginiwaan at kapayapaan ay aming tinatanggap sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Maraming pong salamat. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos, ang kaginawaan ng Diyos. Sumainyo ang kabutihan ng Panginoon, ang kabanalan ng Diyos, manahan sa bawat isa. Ang kaginawaan ng buhay. Pasilangin ng Diyos sa kanyang mukha sa bawat isa, sa bawat pamilya. Nailigtas ng Diyos ang bawat mahal sa buhay ng bawat isa. At magkaroon ng matinding revival at makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa bawat pamilya, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you. At mabuhay po kayo.